May isang klase ng sakit na hindi nanggagaling sa breakup, hindi sa rejection, hindi sa betrayal, kundi sa isang katotohanan na matagal mo nang nararamdaman pero ayaw mong tanggapin. At yon ay ito, hindi ka niya pinipili pero ayaw ka rin niyang mawala. Masakit dahil nandyan siya kapag kailangan ka niya pero nawawala kapag okay na siya. Lumalapit siya kapag wasak siya pero lumalayo kapag masaya siya. At habang iniisip mong, baka hindi pa ito ang tamang timing. Ang totoo, baka hindi ikaw ang choice, ikaw ang backup. Sabi ni Niccolo Machiavelli sa kanyang aklat na The Prince. Men are so simple that he who deceives will always find those who allow themselves to be deceived. At minsan, hindi ka niloloko ng ibang tao, niloloko ka ng pag-asang ayaw mong bitawan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 senyales na backup guy ka lang gamit ang dark psychology, female behavior, at brutal na katotohanan ng human nature. At kung lalaki kang may pangarap, kailangan mong marinig ito dahil maaring matagal ka nang nasa waiting line. Kung pusong, hindi ka naman talaga pipiliin. Bago tayo magsimula, kung hindi ka nakasubscribe sa channel na ito, malamang hindi na tayo muling magkikita. Pero kung subscriber na kita, congratulations. Araw-araw kang natututo ng tunay na psychology. Una, naalala ka lang kapag wasak siya. May mga lalaki na hindi naman talaga niloloko, hindi rin direktang iniiwan, hindi rin basta-basta nire-reject, pero unti-unti silang nauubos sa isang papel na hindi nila namamalayang ginagampanan. At ang papel na iyon, ang maging emotional rescue plan, ang maging taong laging nandyan, pero hindi kailanman pinipili. Sa simula, hindi mo naman ito mapapansin dahil ang lahat mukhang totoo, mukhang may connection, mukhang may chemistry, mukhang may chance. Bigla siyang magchat-chat, bigla siyang tatawag, bigla siyang mag-o-open up, bigla niyang ikukwento ang mga sugat niya, mga trauma niya, mga heartbreak niya, mga taong nanakit sa kanya. At habang nagsasalita siya, tahimik kang nakikinig, present ka, available ka, understanding ka. At sa bawat gabing ikaw ang takbuhan niya, unti-unti mong iniisip, siguro iba ako, siguro sa akin siya komportable, siguro ako na ang lalaking pipiliin niya. Pero heto ang masakit na katotohanan. Comfort does not always mean attraction. Access does not always mean love. Vulnerability does not always mean intention. Minsan, ikaw lang ang pinaka-safe. Ikaw lang ang pinaka-available. Ikaw lang ang hindi nananakit. At dahil doon, ikaw ang pinaka-convenient. Mapapansin mo ang pattern. Kapag wasak siya, bigla kang mahalaga. Kapag iniwan siya, bigla kang hinahanap. Kapag may problema siya, bigla kang kailangan. Kapag umiiyak siya, ikaw ang kausap. Kapag confused siya, ikaw ang source of clarity. Pero kapag okay na siya, kapag masaya na siya, kapag healed na siya, kapag may bago na siyang dahilan para ngumiti, bigla kang nawawala. Biglang mabagal ang replies, biglang maikli ang chats, biglang wala ng depth, biglang parang stranger. At doon, tahimik na mababasag ang puso ng isang lalaki. Dahil doon mo maiintindihan na hindi ka pala future, recovery room ka lang. Sa psychology, ito ang emotional utility attachment. Kapag ang isang tao lumalapit lang sa'yo kapag emotionally broken siya, pero nawawala kapag emotionally complete siya. Hindi connection ang meron, dependency, hindi love, need, at maraming lalaki dito nauubos dahil iniisip nila na habang mas marami silang binibigay, mas mapapansin sila. Habang mas naiintindihan nila, mas pepilayin sila. Habang mas available sila, mas mamahalin sila. Pero heto ang brutal truth. Hindi lahat ng taong lumalapit may intensyong manatili. Sabi ni Arthur Schopenhauer, we often love where we do not find love in return. At iyan ang masakit. Hindi ka nasasaktan dahil hindi ka niya mahal. Nasasaktan ka dahil akala mo ang pagiging kailangan ay ibig sabihin pinipili ka. Pero magkaiba ang dalawang iyon. Maaring kailanganin ka nang hindi ka minamahal. Maaring hanapin ka nang hindi ka gustong makasama. Maaring kausapin ka gabi-gabi nang hindi ka kailanman isama sa future. Kaya sa susunod, kapag may taong bigla kang hinahanap sa bawat pagkawasak niya, huwag mo agad tanungin, paano ko siya matutulungan? Mas magandang tanungin, nasaan siya? Kapag ako naman ang wasak, dahil ang lalaking may self-respect, hindi pumapayag na maging emergency exit kung pusong may ibang gustong uwian. Pangalawa,
Sweet siya, pero hindi consistent. Sa lahat ng emotional traps, ito ang pinakamapanganib dahil ito ang klase ng sakit na hindi mo agad nararamdaman. Sa simula, pakiramdam mo, nahanap mo na. Bigla siyang sweet, bigla siyang present, bigla siyang clingy, bigla siyang caring, bigla siyang interesado. May good morning, may good night, may kumain ka na ba? May ingat ka, may random calls, may random lambing, may random compliments. At bilang lalaki, natural lang na mahulog, natural lang na umasa, natural lang na sabihin sa sarili mo, ito na siguro. Mukhang seryoso siya, mukhang may pag-asa ito, at habang tumatagal, unti-unti mong binubuksan ang sarili mo. Mas marami kang kinukwento, mas marami kang oras na binibigay, mas marami kang emotions na ini-invest. At bago mo pa mapansin, may access na siya sa mood mo. Kapag nag-message siya, masaya ka. Kapag sweet siya, buo ang araw mo. Kapag hinanap ka niya, pakiramdam mo may value ka. Kapag pinuri ka niya, tumataas ang confidence mo. Pero pagkatapos, biglang may magbabago. Walang warning, walang explanation, walang away, walang dahilan. Bigla siyang mawawala, biglang cold, biglang tahimik, biglang delayed ang replies, biglang one-word answers, biglang parang hindi ikaw ang taong pinapahalagahan niya kahapon. At doon, magsisimulang magulo ang isip mo. May nasabi ba akong mali? May nagawa ba ako? May iba na ba? Bakit parang hindi na siya tulad dati? At habang wala kang sagot, mas lalo kang kumakapit, mas lalo kang naghahabol, mas lalo kang umaasa na bumalik ang version niya na unang nagpaniwala sa iyong espesyal ka. Sa psychology, ito ang intermittent reinforcement. Isa ito sa pinakamalakas na emotional conditioning patterns. Ito rin ang parehong principle na ginagamit sa gambling addiction. Hindi dahil laging nananalo ang tao, kundi dahil hindi niya alam kung kailan ulit darating ang reward. Konting lambing, tapos pagkawala, konting attention, tapos distance, konting hope, tapos silence. At habang mas hindi mo alam kung kailan siya magiging sweet ulit, mas lalo kang na-addict. At ang pinakamasakit, hindi mo na hinahabol ang tao, hinahabol mo ang pakiramdam, ang validation, ang excitement, ang version ng sarili mo nung pakiramdam mong pinipili ka. Sabi ni Carl Jung, until you make the unconscious conscious, it will direct your life. And you will call it fate. Maraming lalaki ang nagsasabing, hindi ko siya makalimutan. Pero ang totoo, hindi siya ang hindi mo makalimutan. Ang pakiramdam, ang fantasy, ang mixed signals, ang possibility. At dito maraming lalaki nawawasak. Hindi dahil iniwan sila, kundi dahil pinaniwala silang may pag-asa. Kaya sa susunod, kapag may taong sweet ngayon, tapos stranger bukas, huwag mo agad tanungin, paano ko siya maibabalik? Mas magandang tanungin, bakit ako kumakapit sa taong hindi kayang maging consistent? Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi ka pinapahulaan, hindi ka pinapa-overthink, hindi ka binibigyan ng mixed signals. Ang tunay na pagmamahal, ramdam, malinaw, consistent. At ang lalaking may standards, hindi na-addict sa pansamantalang atensyon dahil alam niya, hindi sweetness ang sukatan ng sincerity, consistency. Pangatlo, hindi ka priority pero expected na lagi kang available. May isang klase ng relasyon na walang label, walang commitment, walang kasiguraduhan. Pero somehow, ikaw ang pinakapagod, ikaw ang pinakapuyat, ikaw ang pinaka-invested at ang masakit. Hindi mo namamalayang unti-unti ka nang nawawala. Sa simula, pakiramdam mo, normal lang dahil gusto mo siya. At kapag gusto mo ang isang tao, natural lang na maging available, natural lang na sumagot agad, natural lang na mag-adjust, natural lang na maghintay, natural lang na magbigay. Kaya kapag nag-message siya madaling araw, sasagot ka kahit inaantok ka, kahit may trabaho ka kinabukasan, kahit pagod ka. Kapag kailangan ka niya, nandyan ka. Kapag gusto niyang maglabas ng sama ng loob, nandyan ka. Kapag may problema siya, nandyan ka. Kapag bored siya, nandyan ka. Kapag nalulungkot siya, nandyan ka. At dahil paulit-ulit mo itong ginagawa, unti-unti siyang nasasanay. Nasasanay siyang hindi ka nawawala. Nasasanay siyang hindi mo siya tinatanggihan. Nasasanay siyang kahit anong oras, kahit anong mood, kahit anong sitwasyon, available ka. At sa una, pakiramdam mo, magandang bagay iyon. Dahil iniisip mo, nakikita niya siguro ang halaga ko.
Nararamdaman niya siguro kung gaano ako ka-consistent. Baka ito ang dahilan para piliin niya ako. Pero heto ang brutal truth. Consistency without boundaries becomes convenience. At iyan ang hindi nakikita ng maraming lalaki. Dahil habang iniisip mong pinapakita mo ang pagmamahal, maaring ang nakikita niya, availability, access, convenience. Mapapansin mo kapag ikaw ang unang nag-message, seen, minsan delivered, minsan hours bago sumagot, minsan isang word, minsan wala, busy lang. Mamaya na, pagod ako. Sorry, nakatulog. At bilang lalaking umaasa, gagawa ka ng dahilan. Okay lang, may buhay din naman siya. Intindihin ko na lang, busy lang talaga siguro. Pero kapag siya ang may kailangan, biglang gising ka, pwede ba tayong mag-usap? May sasabihin sana ako. At kahit gaano ka ka-busy, kahit may sarili kang problema, kahit mentally drained ka, sasagot ka pa rin. Bakit? Dahil natatakot kang kapag hindi ka available, may ibang maging available. At dito nagsisimulang mawala ang self-respect ng isang lalaki. Hindi dahil may masamang intensyon ang babae, kundi dahil unti-unti mong tinuruan ang isang tao na pwede kang makuha kahit kailan niya gusto. Sa psychology, ito ang accessibility conditioning. Kapag alam ng isang tao na hindi ka marunong tumanggi, hindi ka niya kailangang pahalagahan. Bakit? Dahil bakit niya iingatan ang bagay na sigurado siyang hindi mawawala. Sabi ni Friedrich Nietzsche, he who cannot command himself will be commanded. At iyan ang masakit. Kapag hindi mo kayang kontrolin ang desire mong mapili, may ibang tao ang kokontrol sa availability mo, sa oras mo, sa focus mo, sa emotions mo, at sa identity mo. Kaya sa susunod, kapag may taong gusto kang nandyan lagi, pero hindi ka kayang gawing priority, huwag mo agad tanungin, paano ko siya mapapasaya? Mas magandang tanungin, bakit ako handang mawala sa sarili ko para sa taong hindi man lang kayang magbigay ng parehong effort? Dahil ang lalaking may standards, hindi laging available, hindi dahil busy siya, kundi dahil may halaga ang oras niya, may direksyon ang buhay niya, at may respeto siya sa sarili niya. Pang-apat, hindi kanya pinapakilala sa mundo niya sa lahat ng senyales. Ito ang pinakatahimik at marahil ito rin ang pinakamasakit dahil walang away, walang rejection, walang ayoko sa'yo, walang confrontation, walang closure, at dahil walang obvious na sakit, maraming lalaki ang tumatagal dito, minsan buwan, minsan taon, nang hindi namamalayang nasa labas pa rin pala sila. Sa simula, pakiramdam mo ang lalim ng connection, mahahabang usapan, late night calls, mga inside jokes, mga random updates, mga sweet moments, mga lambing, mga eye contact, mga moments. Napakiramdam mo, hindi na ito ordinaryo. At bilang lalaking invested, natural lang na umasa. Natural lang na isipin, mukhang may patutunguhan ito. At habang tumatagal, mas marami kang ibinibigay, mas marami kang oras, mas maraming attention, mas maraming effort, mas maraming emotional energy. At dahil doon, iniisip mong unti-unti ka nang nagiging parte ng buhay niya. Pero isang araw, mapapansin mo ang isang bagay. Mahaba na ang usapan niyo, pero hindi mo pa rin kilala ang totoong mundo niya. Hindi mo kilala ang best friend niya. Hindi mo alam ang family dynamics niya. Hindi mo alam ang routine niya. Hindi mo alam ang future plans niya. Hindi mo alam ang mga lugar na mahalaga sa kanya. Hindi mo alam ang mga totoong laban niya. Hindi mo alam kung saan ka lulugar. At ang pinakamasakit, hindi dahil private siya, kundi dahil hindi kanya pinapasok sa psychology. Ito ang controlled access behavior. Kapag gusto ng isang tao na manatili kang emotionally invested pero hindi emotionally involved, bibigyan kanya ng sapat na access para manatili ka pero hindi sapat para magkaroon ka ng totoong lugar. Bibigyan ka ng attention pero hindi intimacy. Bibigyan ka ng presence pero hindi commitment. Bibigyan ka ng conversations pero hindi vulnerability. At habang mas lumalalim ang feelings mo, mas lalo mong napapansin na kahit gaano ka ka-close, parang may pader, parang may limit, parang may bahagi ng buhay niya na hindi kailanman para sa'yo. Sabi ni Niccolo Machiavelli sa The Prince, everyone sees what you appear to be. Few know what you are. At minsan, iyan ang nangyayari. Pinapayagan kanyang makita ang version niya na sapat para mahulog ka, pero hindi sapat para tunay mo siyang makilala. At iyan ang pinakamapanganib.
Dahil habang sinusubukan mong pumasok, hindi mo napapansing baka nasa waiting room ka lang. Hindi ka partner, hindi ka priority, hindi ka future. Backup ka lang, comfort ka lang, safe option ka lang. Kaya sa susunod, kapag pakiramdam mo, close na close kayo, huwag mo agad tanungin, kailan niya ako pipiliin? Mas magandang tanungin, kasama ba talaga ako sa mundo niya? O pinapayagan lang niya akong sumilip dahil ang lalaking may self-respect, hindi nananatili sa pintuang matagal ng sarado. Dahil alam niya, ang tamang tao, hindi ka iiwan sa labas, papapasukin ka. Panglima, lumalapit siya kapag nawawala ka. May isang bagay na maraming lalaki ang napagkakamalang pagmamahal. Pero sa totoo lang, minsan, control lang. At ito ang isa sa pinakadelikadong psychological traps. Dahil dito, maraming lalaki ang akala nila. Sa wakas, pinipili na sila. Mapapansin mo ang pattern. Kapag ikaw ang habol ng habol, tahimik siya. Kapag ikaw ang laging available, relax lang siya. Kapag ikaw ang laging unang nagme-message, normal lang ang energy niya. Walang urgency, walang excitement, walang effort. Parang alam niyang hindi ka mawawala. At dahil alam niyang nandyan ka, hindi ka niya kailangang habulin. Hindi ka niya kailangang pahalagahan. Hindi ka niya kailangang paghirapan. Pero isang araw, pagod ka na. Tumigil ka. Hindi ka na nag-message. Hindi ka na nag-react. Hindi ka na nagtanong. Hindi ka na naghabol. At sa unang pagkakataon, pinili mong ibalik ang focus sa sarili mo, sa goals mo, sa trabaho mo, sa peace mo, sa mga bagay na matagal mong isinantabi para sa taong hindi ka naman pinipili. At doon, bigla siyang lilitaw. Biglang, okay ka lang? Busy ka yata ah? Parang nawawala ka. May problema ba? Miss nakita. At bilang lalaking matagal naghintay, natural lang na manginig ulit ang puso mo. Natural lang na isipin, baka namimiss niya talaga ako. Baka ngayon niya na-realize ang value ko. Baka ngayon niya na ako pipiliin. Pero heto ang brutal truth. Hindi lahat ng bumabalik, namimiss ka. Minsan, namimiss lang nila ang access nila sa'yo, ang attention mo, ang availability mo, ang validation mo, ang certainty na kahit mawala sila, may babalikan sila. Sa psychology, ito ang scarcity response. Kapag ang isang bagay na palaging available, biglang nawala, doon lang ito nagiging valuable. Hindi dahil mahalaga ito noon pa, kundi dahil hindi na ito guaranteed. At iyan ang nangyayari sa maraming lalaki. Kapag available ka, normal ka lang. Pero kapag tumigil ka, bigla kang interesting. Kapag habol ka, invisible ka. Pero kapag may boundaries ka, bigla kang valuable. Sabi ni Friedrich Nietzsche, what falls away from you was never meant to hold you. At minsan, hindi siya bumabalik dahil mahal ka niya. Bumabalik siya dahil natatakot siyang mawalan ang control, ang backup, comfort, ang taong sanay siyang nandyan. Kaya sa susunod, kapag may taong biglang lumapit, nang tumigil kang humabol, huwag mo agad tanungin, namimiss niya kaya ako? Mas magandang tanungin, namimiss niya ba ako? O namimiss niya ang version ko na laging available dahil ang lalaking may standards. Hindi agad natitinag sa pagbabalik ng taong nung nandyan siya, hindi naman siya pinili dahil alam niya, hindi lahat ng pagbabalik, pagmamahal. Minsan, possession lang. Pang-anim, pinaparamdam niyang may chance pero walang clarity sa lahat ng emotional pain. Ito marahil ang pinaka-nakakapagod. Hindi dahil iniwan ka, hindi dahil ni-reject ka, hindi dahil sinabi niyang ayaw ka niya, kundi dahil hindi niya sinabi ang totoo at mas masakit yon. Dahil kapag may rejection, may closure. Kapag may ending, may acceptance. Pero paano ka magmo-move on sa bagay na hindi naman nagsimula? Iyan ang betag ng maraming lalaki. Sa simula, everything feels real. May eye contact, may chemistry, may inside jokes, may random updates, may late-night conversations, may lambing, may concern, may sweetness, may moments. Napakiramdam mo, hindi ito normal. May something, nararamdaman niya rin siguro. At habang mas tumatagal, mas lumalalim ang investment mo. Mas marami kang binibigay, mas maraming oras, mas maraming effort, mas maraming emotions, mas maraming pag-asa. Pero sa tuwing gusto mong linawin, sa tuwing gusto mong malaman kung ano ba talaga kayo, biglang nagbabago ang energy. Biglang, ayoko munang magmadali. Masaya ako sa ganito. Tingnan na lang natin.
Ayoko ng label. Complicated kasi. Hindi pa ako ready. At sa unang tingin, mukhang reasonable, mukhang mature, mukhang valid, at minsan, totoo naman. Pero kapag buwan na, minsan taon, at pareho pa rin, walang direksyon, walang linaw, walang commitment. Hindi na yon healing. Pattern na yon. Sa psychology, ito ang ambiguous bonding. Sapat ang warmth para manatili ka. Sapat ang sweetness para umasa ka. Sapat ang connection para mahulog ka. Pero kulang ang clarity para makalaya ka. At iyan ang pinakamapanganib. Dahil habang walang official na rejection, hindi mo rin kayang umalis. Bakit? Dahil laging may possibility. Laging may, baka next month. Baka kapag okay na siya. Baka kapag mas pinakita ko ang worth ko. At habang naghihintay ka, unti-unti kang nauubos. Hindi dahil masama siya, kundi dahil hinayaan mong mabuhay sa lugar na walang kasiguraduhan. Sabi ni Carl Jung, where love rules, there is no will to power. And where power predominates, love is lacking. At minsan, hindi kanya pinapanatili dahil mahal ka niya. Pinapanatili ka niya dahil convenient kang nandyan, dahil comforting kang option, dahil safe kang backup. At iyan ang brutal na katotohanan. Kapag gusto ka ng isang tao, hindi kanya hahayaang malito, hindi kanya iiwan sa mixed signals, hindi kanya papahulaan. Maaring hindi perpekto, maaring hindi mabilis, pero malinaw, consistent, diretso. Kaya sa susunod, kapag may taong pinaparamdam sa iyong espesyal ka, pero hindi kayang linawin, huwag mo agad tanungin, paano ko siya mas mapapamahal? Mas magandang tanungin, bakit ako nananatili sa lugar na hindi man lang alam kung gusto akong pauwiin? Dahil ang lalaking may self-respect, hindi nabubuhay sa possibility. Pinipili niya ang clarity. Narito ang mas malalim, mas cinematic, at mas psychologically intense na expanded version ng Part 7 para ito ang maging pinakamabigat na emotional climax ng buong video. Pang-7, ikaw ang safe zone pero hindi ikaw ang excitement. Sa lahat ng senyales, ito marahil ang pinakamasakit. Hindi dahil obvious ito, kundi dahil habang nangyayari ito, akala mo mahal ka. Akala mo malalim ang connection. Akala mo ikaw na. Pero ang totoo, hindi ikaw ang pinili. Ikaw lang ang lugar kung saan siya nagpapahinga. At maraming lalaki dito pinakamatagal mag-guessing dahil sa simula, pakiramdam mo espesyal ka. Ikaw ang una niyang tinatawagan. Kapag pagod siya, ikaw ang hinahanap niya. Kapag magulo ang isip niya, ikaw ang kausap niya. Kapag umiiyak siya, ikaw ang sandalan niya. Kapag iniwan siya, ikaw ang comfort niya. Kapag wasak siya, at bilang lalaking may puso, natural lang na maramdaman mong may ibig sabihin iyon. Natural lang na isipin, kung sa akin siya komportable, baka ako na. Kung sa akin siya nag-open up, baka ako ang pinagkakatiwalaan niya. Kung sa akin siya tumatakbo, baka ako ang gusto niya. At habang mas madalas itong mangyari, mas lalo kang nahuhulog, mas lalo kang nagiging available, mas lalo kang nagiging invested, mas lalo mong inaayos ang sarili mo para sa taong akala mo, unti-unti ka nang pinipili. Pero isang araw, may mapapansin ka. At ang katotohanan iyon, tahimik, pero kayang durugin ang ego ng isang lalaki. Kapag malungkot siya, ikaw. Kapag broken siya, ikaw. Kapag confused siya, ikaw. Kapag may problema siya, ikaw. Pero kapag masaya siya, hindi ikaw. Kapag may good news siya, hindi ikaw ang unang nakakaalam. Kapag may bagong achievement siya, hindi ikaw ang una niyang gustong tawagan. Kapag excited siya, hindi ikaw ang gustong kausapin. Kapag inspired siya, hindi ikaw ang gustong makasama. At doon, unti-unti kang gigising. Dahil doon mo maiintindihan na habang iniisip mong ikaw ang safe place, may ibang tao pala na gusto niyang makasama sa buhay. At iyan ang pinakamapait dahil hindi kanya ginagamit para sa happiness. Ginagamit kanya para sa healing. Hindi kanya nilalapitan kapag gusto niyang mag-celebrate. Nilalapitan kanya kapag gusto niyang mag-survive. Sa psychology, ito ang emotional safe zone attachment kapag ang isang tao nakakaramdam ng peace sa presensya mo pero hindi attraction. Nakakaramdam ng comfort pero hindi desire. Nakakaramdam ng safety, pero hindi excitement. Madalas, hindi partner ang tingin sa'yo. Refuge, recovery room, emotional shelter, at maraming lalaki. Dito nauubos. Dahil habang iniisip nilang,
At least ako ang takbuhan niya. Hindi nila napapansing. Hindi sila ang destination. Stopover lang. Sabi ni Arthur Schopenhauer, we often love where we do not find love in return. At iyan ang masakit. Dahil habang ibinibigay mo ang oras mo, ang energy mo, ang loyalty mo, ang attention mo, ang emotional strength mo, may ibang taong nakakakuha ng excitement niya, nakakakuha ng best version niya, nakakakuha ng kilig niya, nakakakuha ng future niya. At ikaw, nakakakuha ka ng pagod, ng trauma, ng confusion, ng hope na hindi naman talaga para sa'yo. At ang pinakamasakit, hindi kanya kailanman pinangakuan. Ikaw lang ang gumawa ng kwento. Ikaw lang ang naglagay ng meaning. Ikaw lang ang naniwalang kapag ikaw ang comfort, ikaw na rin ang choice. Pero magkaiba ang dalawa, napakalayo dahil maaring maging ligtas ang isang tao sa presensya mo. Nang hindi ka kailanman gustong makasama, maaring pagkatiwalaan ka. Nang hindi ka kailanman mahalin, maaring hanapin ka. Nang hindi ka kailanman piliin. At iyan ang katotohanang gumigising sa isang lalaking handa ng magbago. Kaya sa susunod, kapag may taong lagi kang hinahanap sa bawat pagkawasak niya, huwag mo agad tanungin, bakit ako ang takbuhan niya? Mas magandang tanungin, kapag masaya siya, bakit hindi ako ang gusto niyang kasama? Dahil ang lalaking may self-respect, hindi kontento sa pagiging comfort, hindi kontento sa pagiging backup, hindi kontento sa pagiging emotional shelter. Kung pusong may ibang gustong uwian dahil alam niya ang tunay na pagmamahal. Hindi ka lang hinahanap kapag magulo ang mundo. Hinahanap ka rin kapag maganda ang buhay. Kaya tandaan mo ito. Hindi lahat ng lumalapit may intensyong manatili. Hindi lahat ng sweet may balak pumili. Hindi lahat ng connection may patutunguhan. At minsan, ang pinakamalaking respeto na maibibigay mo sa sarili mo ay ang pagtigil sa pagiging option sa taong gusto mong gawing priority. Sabi ni Carl Jung, the privilege of a lifetime is to become who you truly are. Kaya bago mo pilitin, napiliin ka ng ibang tao, tanungin mo muna, pinipili mo pa ba ang sarili mo? Dahil ang lalaking may standards, hindi naghihintay sa pusong may iba nang pinipili. Kung may natutunan ka, i-comment mo. Hindi na ako magiging option. At kung gusto mo pa ng brutal na katotohanan tungkol sa dark psychology, female nature at self-mastery, subscribe dahil dito hindi ka lang matututo, magigising ka.